Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang manyakis na aswang na nambibiktima sa isang payapa at tahimik na baryo. Ilang kababaihan na ang nabibiktima nito. Matapos gasain ay sa kanya ito pinapatay at kinakain. Iniiwang wakwak ang tiyan, ubos ang lamang loob at pati na ang dignidad ng babae. Ginawa ng kapitan ng lahat ng kanyang magagawa para mahuli ang aswang, pero hindi sapat yun dahil hindi siya pinaniniwalaan ng mga taga-baryo nang sabihin niyang aswang ang bumibiktima sa mga ito. Paano kaya malulutas ang misteryoso sa patayang yun kung walang gustong makiisa? Totoo nga kayang may aswang? Tama nga kaya si Kap Ponso o mas tama ang ginawang pangungumbinsi ni Baldomero sa mga tao na nagsisinungaling lang ang matanda? Ilang babae pa kaya ang kailangan magsakripisyo ng dangal, puri at buhay bago lumantad ang katotohanan? Pero bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Madaling araw pa lang ay nagising na si Arturo dahil sa ingay ng mga nagkakagulong tao sa labas. Maingat siyang bumangon at binuksan ang bintana ng kanyang kwarto. Ano ba yun? Pambihira naman, oo. Mukhang maagang may pinupulutan na naman ng mga marites, ha? Saan kaya papunta ang mga to? Narinig ko, kuya. Papunta sila dun sa may bungad ng gubat. May nakita daw po na patay. Diyos ko naman, Dandano. Ano ba? Nakakagulat ka. Para kang kaputin bigla na lamang sumusulpot, ha? Pasensya ka na, kuya. Gusto ko lang naman malaman mo kagad para makapunta na rin tayo dun. Ano? Gusto mong pumunta dun? Hindi ka ba takot sa patay? Ako, kuya? Matatakot sa patay? Hindi, ah. Sigurado ka ba? Oo nga, kuya. Ang kulit-kulit mo naman, eh. O sige na. Magbihis ka na. Pupunta tayo para di tayo maiwan sa balita. Dali-daling kumilos ang magkapatid. Nang makapagbihis, ay bumaba na sila sa kanilang bahay at sumabay sa ilang mga tao na naglalakad papunta sa gubat. Habang papalapit sila sa lugar, nakita nila ang takot at pangamba sa mukha ng mga taong naroroon. Ang mga tao nagtipon sa isang madamong bahagi sa gilid ng gubat. Sinubukan nilang sumingit na magkapatid at nang mapunta sila sa harap, bumungad sa kanila ang isang nakapangingilabot na tanawin. Agad na tinakpan ni Arturo ang mga mata ni Dandan. Isang dalaga ang nakahandusay sa lupa. Hubot-hubad, wakwak ang tiyan at puno ng kalmot ang katawan. May mga nagsabi sa kumpulan na posibleng ginahasa ang biktima bago ito pinatay. Ano ba yan? Walang kaluluwang gumawa nito. Hayop! Napakademonyo! Napalingon si Arturo sa direksyon ng boses. Nakita niya si Luningning sa kumpulan. Nakatayo sa gitna ng mga tao. Ang dalaga ay 20 taong gulang at matagal ng lihim na iniibig ni Arturo. Apo siya ni Kap Ponso, ang matandang albularyo sa baryo. Maganda si Luningning, may maamong muka at mapupungay na mga mata. Ngunit sa pagkakataong yun, nakakunot ang kanyang noo at ang mga mata ay parang nag-aapoy sa galit. Walang takot sa mukha ng dalaga. Kuya, ano ba? Alisin mo nga yung takip sa mata ko. Ang sakit na eh. Bubulagin mo ba ako? Manahimik ka dyan. Hindi mo pwedeng makita to. Mabuti pa kaya umuwi ka na. Kuya naman eh. Sige na, umalis ka na dito. At huwag kang lilingon, ha? Ay nako, sige na nga kuya. Mauna na akong umuwi. Nang makaalis si Dandan,
muling napatingin si Arturo kay Luningning. Nakakuyom ang mga kamao nito, parang handang-handa sa laban. Habang nakatitig siya sa dalaga, bigla itong lumingon sa kanya. Agad niyang iniiwas ang tingin niya dito. Maya-maya pa, narinig niya ulit ang boses ng dalaga. Makinig kayong lahat! Meron ba nakasaksi sa krimen na to? Magsalita kayo! Walang sumagot sa mga tao. Walang may alam at wala ring nakakita. Kakaiba ang mga sugat niya. Hindi yan dahil sa patalimo sa kung anumang nakakasugat na sandata. Tignan mo mabuti, Luningning. May suspecha ako na aswang ang may gawa nito. Sigurado po ba kayo, Lolo? Sigurado ako. Pero bakit? Mukha siyang ginahasa, Lo. Ano pong dahilan? Kakaiba nga ito, Iya. Sa tagal ko nag-aalbularyo, wala akong nakainkwentro na nanggagahasang aswang. Ngayon pa lamang kung sakali. Lolo, delikado to. Paano po kung maulit? Kawawa naman po mga babae dito sa ating baryo. Kaya kailangan siyang mahuli kagad, Iya. Yun lamang ang solusyon. Pero Lolo, ano po yun? Paano po ang gagawin natin? Kailangan natin ang tulong ng isa't isa. Kailangan ay lahat tumulong at maganda. Kasama po ako dyan, Lolo. Ako din po. Sasama din po ako. Ano ba, Arturo? Nakakagulat ka naman. Para ka namang... Kabuti na bigla na lamang sumusulpot. Ewan ko sa'yo. Papansin. Oh, pati ba naman dito ay nagbabangayan kayong dalawa? Nasa seryosong sitwasyon tayo ngayon. Ayusin niyo na muna yung mga ugali niyo. Kaya nga po, Lu eh. Ito po kasing apo nyo eh. Parang pinaglihi po sa sama ng loob eh. Lagi na lang pong galit. Huwag na muna kayo mag-away. Alam niyo ang aswang na may gawa nito ay hindi ordinaryo ang halimaw. Sabi ko na may nararamdaman akong kakaiba sa hangin. Matagal na akong tila binabalaan ng hangin. Kung alam ko lang, hindi sana nangyari to. Wala namang may gusto sa nangyari, Lolo. Tumango ang matanda. Tumingin siya sa mga tao sa paligid. Wala pa ring dumarating, maski isa, sa kapamilya ng babae. Ngunit maya-maya pa, biglang nanahimik ang lahat nang dumating si Mang Paco, ang ama ng dalagang natagpo ang patay sa gilid ng gubat. Nang makita ang bangkay, parang nawalan ng lakas ang matandang lalaki. Nanghina ang kanyang mga tuhod at napaluhod sa damuhan habang nasa harap ng dugo ang katawan ng kanyang anak. Ang pangalan ng biktima ay si Maribel. Maganda siya. Mahaba ang kanyang buhok. Maamo ang muka at palaging nakangiti. Kaya lang, may hindi magandang katangian ang dalaga. Mahilig ito sa pakikipagbarkada. Palaging laman ng mga inuman at palaging 10 oras na ng gabi kung umuwi. Mapusok at mahilig sa mga kasiyahan. Ngunit sa pagkakataong yun, ang dalaga ay nakahiga na sa damuhan. Putika ng kanyang katawan, wakwak ang tiyan, at duguan ang kanyang hita at balakang. Anak ko! Anak Maribel! Anak ko, Diyos ko! Bakit? Bakit nangyari to sa anak ko? Halos pagapang na lumapit ang matandang lalaki. Niyakap nito ang katawan ng anak. Panay ang sigaw nito sa sakit at hinagpis. Ang mga tao sa paligid ay nakatungo at halos mapaiyak sa eksenang kanilang nakikita. Si Kap Ponso ang agad na lumapit upang aluin si Mang Paco. Alam kong masakit talaga nangyaring ito sa iyong anak. Pero sisiguraduhin ko na mahuhuli natin na may gawa nito. Gagawin natin ang lahat para mabigyan natin ng hustisya ang pagkamatay niya. Hayop! Hayop ang gumawa nito sa anak ko, Kap. At kapag natagpuan natin ang halimaw na yun, isinusumpa ko sa harap niyo lahat na nandito. Ako mismo sisigil sa kanya. Mata sa mata. Ngipin sa ngipin. Buhay ang kapalit ng buhay ng anak ko. Makakaasa ka, Paco. Hindi ka nag-iisa sa laban na to.
Bakit ganon, Kap? Bakit ang anak ko? Kaisa-isa ko siyang anak. At siya na lamang ang pamilya ko. Nang namatay ang asawa ko, nangako ko sa kanya na hindi ko pababayaan si Maribel. Pero bakit ganito? Bakit siya pinaslang ng ganito? Ano naging kasalanan niya para mangyari ito sa kanya? Binaboy ang anak ko. Binaboy! Wala pa ako. Wala siyang kasalanan. Ang tanging may sala lamang ay ang halimaw na gumawa nito sa anak mo. At yun ang sisingilin natin sa kanya. Halimaw? Kilala niyo ba kung sino pumatay sa kanya? Hindi pa ako. Hindi ko kilala pero base sa itsura ng anak mo, mukhang hindi tao ang gumawa niyan sa kanya, kundi isang aswang. Natigilan ang lahat ng mga nakarinig sa sinabi ng matandang kapitan. Ang ilang babaeng nasa gilid ay napasinghap at agad na nagbulungan. Ang iba naman ay parang nanigas dahil sa labis na takot. Anak ng... Kaya pala kagabi, hindi mapakali ang mga aso. Panay ang alulong nila. Yung pala, may aswang na dito sa baryo. Sang-ayon ako. Narinig ko din kagabi yung kakaibang ingay ng mga hayop. Pero Lolo, anong gagawin natin ngayon? Kailangan natin maganda. Hahanapin natin at lalabanan natin ang halimaw na yon. Kailangan nating lumaban. Dahil alam ko, hindi titigil ang halimaw na yon hanggat hindi siya nahuhuli at napapatay. Ang ilang kalalakihan ay sumang-ayon kay Kap Ponso. Ang matanda ay hindi lang basta isang albularyo sa kanilang baryo. Siya rin ang kanilang iginagalang na kapitan. Sa kabila ng edad nito, ay matipuno pa rin ang pangangatawan at kahit kulay puti na ang kanyang buhok, matikas at matibay pa rin ang kanyang tindig. Kilala ang matanda sa kanyang malasakit sa mga kababaryo niya. Isang taong matapang pero makatao. Matibay ang paninindigan sa tama at laging handang ipagtanggol ang kanyang nasasakupan mula sa anumang banta, mapatao man o halimaw. Bilang isang albularyo, maraming pamilya ang humihingi sa kanya ng payo sa usaping may kinalaman sa kababalagan, sa mga sakit na hindi maipaliwanag, sa mga dasal para sa proteksyon at sa mga mabibisang mga orasyon. Kaya naman, nang sinabi nito ang mga katagang binitiwan, marami na kagad ang sumang-ayon at nagsabing tutulong sila upang mahuli ng agaran ang halimaw bago pa muling makapambiktima. Lahat ng makakaya ko ibibigay ko, kahit buhay ko pa, para sa hustisya kay Maribel at para sa katahimikan nitong baryo. Napatango ang matanda. Nakatitig sa luha ang mata ni Mang Pako. Ilang sandali pa ang lumipas, dumating na ang mga pulis mula sa bayan upang imbestigahan ang pangyayaring yon. Pinagmasdan ng mga taga-baryo ang mga nakauniporming mga lalaki habang sinusuri ang bangkay. Kumukuha ng ilang bagay sa paligid para sa imbestigasyon. At maya-maya pa, dumating na rin ang puninarya upang kuhain ang katawan ni Maribel. Nang makaalis ang mga pulis at puninarya, unti-unting naglakad pa uwi ang mga tao. Tulala at halos hindi umiimik si Arturo nang pauwi sa kanila. Nang makarating sa kanilang bahay, bumungad sa pintuan ang nakababatang kapatid ni Arturo na si Dandan. Kuya, mabuti naman nandito ka na. O ano? Anong balita, kuya? Ano ba talagang nangyari kay Ate Maribel? Wala na ba siya ron? Wala na, Dandan. Matipid ang naging sagot ng binata. Hinubad nito ang kanyang tsinelas, sabay pasok sa loob ng bahay. Kuya naman ang tipid mo naman sumagot. Huwag ka na kasi makisali, Dandan. Hindi naman pambata yung usapin na yun Alam mo, mabuti pa. Makinig ka sa akin Bawal na lumabas sa gabi Hindi na pwedeng abutin ng gabi sa lansangan dahil delikado. Delikado po? Dahil ba yan sa pagkamatay ni Ate Maribel? Oo, Dandan. Hindi pa alam kung sino talaga ang pumatay sa kanya. Kaya malaya pa yung kriminal na may gawa nun.
Sigurado po kayong tao may gawa nun, kuya? Hindi kaya isang aswang? Aswang? Teka. Saan mo naman napulot yun? Hehe, kahit tinakpan mo yung mga mata ko kanina, kuya, nakita ko na. Wakwak ang tiyan niya. Sa mga napapanood ko kapag ganun, aswang ang may gawa nun. Kasi kinakain nila yung bituka ng kanilang nagiging biktima. At sino naman ang may sabing pwede kang manood ng mga ganun, ha? Hindi ba't kabilin-bilinan ko na huwag kang nanonood ng mga pelikulang masyadong bayolente? Ano ka ba naman? Ang tigas ng ulo mo talaga. Kuya, napapasama lang naman sa mga kalaro ko eh. Minsan doon kami sa bahay nila nanonood. Hindi naman kami pinagbabawalan ng mga magulang nila kapag nanonood kami ng horror eh. Ikaw lang naman ang mahigpit. Kaya nga kita pinagsasabihan eh. Hindi ka dapat nasasanay sa mga ganyang palabas. Hindi yun pambata. Hindi pwedeng nakakakita ka ng dugo, ng patayan, ng aswangan at ng kahit na ano pang karumal-dumal. Pero hindi lang naman ako nanonood eh. Lahat kami ng mga kalaro ko nanonood. Oo nga, pero hindi ibig sabihin na kung anong ginagawa ng iba ay tama na rin para sa'yo. Kaya nga nandito ako para sabihin sa'yo kung ano ang tama at mali, di ba? At yung sinasabi kong mali ang panonood ng mga nakakatakot na palabas, totoo yun. Kasi makaka-apekto sa'yo yun. Natahimik si Dandan. Agad na napayuko at nahiya sa kanyang kuya. Uulitin ko, Dandan ha. Hindi pambata ang ganung palabas. Masasanay ka sa karasan eh. O di kaya parang normal na lang sa'yo mga madugong pangyayari. Ayokong ganun. Ayokong masanay kang nakakakita ng kalupitan sa murang edad mo. Opo, kuya. Pasensya na po. Hindi ko to ginagawa para sa sarili ko, Dandan. Para sa'yo din to. Wala namang ibang magtatama sa'yo kundi ako. Alam mo naman yung sitwasyon natin, di ba? Opo, kuya. Naiintindihan po kita. Hindi ko na po ulitin. Salamat naman kung ganun. Tahimik nang tumango si Dandan. Kahit bata pa, alam na niya kung gaano kabigat ang pasan na responsibilidad sa kanya ng kanyang kapatid. Nang mamatay ang mga magulang sa isang aksidente, ilang taon na ang nakakaraan. Para sa isang iglap, ay naging ama at ina na rin si Arturo sa kanya. Araw-araw ay kumakayod ang binata para sa kanilang dalawa, para sa pagkain sa mesa at para sa pagpapaaral sa nakababatang kapatid. Kahit hirap, hindi bumibitiw si Arturo sa pangakong aalagaan si Dandan sa abot ng kanyang makakaya. Kaya tuwing nakikitang parang naliligaw ang bata sa mga bagay na dapat hindi pa nito nararanasan o nakikita, ay hindi ito tumitigil na ipaintindi sa kapatid kung ano ang tama. O sige na, mabuti pa isarado mo na muna yung pintuan natin. Simula sa araw na to kailangan natin mag-ingat ng mabuti dahil hindi pa natin nakikilala kung sino ang totoong kalaban natin. Sumunod si Dandan sa kanyang kuya. Isinarado nila ang lahat ng mga bintana at pintuan. Kung ganun, kuya, ay dito na lang muna ako sa bahay. Hindi na muna ako masyadong maglalabas. Tama yan. Pero ako, kailangan ko maganda. Kailangan kong makiisa sa gagawing pagtugis dun sa pumatay kay Maribel. Ano pong gagawin nyo? Wala pang plano si Kap Pero mapag-uusapan naman mamaya sa pagpupulong kung ano ang gagawin para mapanatili ang katahimikan at kapayapaan dito sa baryo natin. Kaya mong lumaban, kuya? Halimbawang makita nyo yung pumatay, kaya mong hulihin yon? Aba. Parang wala ka naman yatang bilib sa kuya mo. Kaya ko yun, no? Basta ang baryo ang nakataya, kailangan tayong lumaban. Sasama po ba si Ate Luningning dyan? Oo, alam mo naman yun Matapang yun pagdating sa ganit... Teka. Ba't mo tinatanong? Tama nga ako. Kaya ka ganyan dahil kay Ate Luningning Ano ba? Tumigil ka nga. Birang batan to. Yang bibig mo Hindi ka nakakatuwa. Oo na, kuya. Kunwari ka pang matapang para mapansin ka ng crush mo. Ang daldal mo. Baka gusto mong kurutin kita sa pisngi. Aminin mo na kasi, kuya. Crush na crush mo talaga si Ate Luningning. Ikaw naman, hindi ko naman ipagsasabi. Hindi
Ang iniisip ko ay para sa baryo. Kaya tumigil ka na dyan, Dandan. Maya-maya may makarinig pa eh. Sus, si kuya nahihiya pa. Ano naman kung marinig nila? Mas mabuti nga yun para malaman na ni Ate Luningning. Bahala ka, baka maunahan ka pa. Ang torpe-torpe mo kasi. Hoy, ang dami mo na talagang alam ha. O siya, tama na yan. Mabuti pa ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Opo, kuya. Pero, pwede bang kapag naging kayo na ni Ate Luningning maging abay ako sa kasal nyo? Sira ulo, nakita mong hindi pa nga ako nakakapanligaw Kasal na kagad yung sinasabi mo. Sige na, magtimpla ka na lang ng kape. Mas matutuwa pa ako sa'yo. Sige po, kuya. Pero kuya, seryoso. Kung ano man po ang plano na bubuuin nyo, mag-iingat ka. Ayoko mawala ka rin, kuya. Ikaw na lang ang pamilya ko Ngumiti ng bagya si Arturo at niyakap ang nakababatang kapatid. Ang hali ay kagad na nagpatawag ng pagpupulong si Kap Ponso sa lahat ng mga kalalakihan sa kanyang tahanan. Nang makumpleto ang lahat, huminga ng malalim si Kap Ponso at nagsimula sa kanyang mensahe. Mga kababaryo, hindi tayo pwedeng tumunganga lang habang ang halimaw ay gumagala dito sa atin. Kaya ngayon, nagpatawag ako ng pagpupulong para pag-usapan ng mga dapat nating gawin. Kailangan nating matukoy kung sino ang aswang at kailangan natin siyang pigilan sa lalong madaling panahon. Baka mamaya ay nakakasalamuhan na natin siya na hindi pa natin nalalaman. Kap, tanong lang po. Paano po natin matutukoy kung sino po ang aswang? Wala naman pong dayo sa atin. Lahat tayo dito magkakilala. Paano natin malalaman kung sino ang halimaw sa atin? Magandang tanong yan, Arturo. Ang sinasabi ko lang, kahit na lahat tayo ay magkakakilala dito, hindi ibig sabihin na iligtas na tayo sa halimaw. May posibilidad na ang aswang ay isang taga rito rin. Nagbabalat kayong parang tao, nakikihalubilo sa ating lahat. Ang ganitong klaseng halimaw ay nakakasama natin sa araw-araw at sa gabi ay nagiging ganid sa laman at dugo. Kaya kailangan tayong mag-ingat. Taga rito ang pumatay sa anak ko. Paano nangyari yun, Kap? Ibig sabihin, may traidor sa atin dito? Abay, sino? Sino ang pumatay sa anak ko? Sandali lang, Paco. Huminahon ka. Hindi mariresolba ang problema kapag dinadaan sa init ng ulo. Ang kailangan natin, makita ang mga palatandaan. May mga paraan para malaman yon. Tulad po ng ano, Lolo? Paano natin makikilala ang aswang? Ang aswang ay takot sa bawang at asin. Madali silang makikilala sa pamamagitan ng mga yon. Pambihira. Madali lang naman pala dapat po lahat po na nandito. Sabuyan na natin ang asin. Oo, tama ka, madali lang. Pero may ibang aswang din na hindi tinatabla ng ganon. Ay, pwede rin po palang hindi umepekto kung gagawin natin. Pero bakit ganun po, Kap? May mga aswang na matagal nang nakikihalubilo sa mga tao. Natutunan na rin nilang labanan ang epekto ng bawang at asin. Kaya kailangan nating gamitin ng iba pang paraan para makilala sila. Ang aswang ay madalas baliktad ang refleksyon natin kapag tinititigan sa mata. Kung kinakailangan na isa-isahin ko ang lahat ng mga lalaki dito, gagawin ko. Mahanap ko lamang ang hayop na aswang na yun. Ay, ganun, Lolo. Kailangan natin palakasin ang pagbabantay sa baryo. Kahit sino sa atin ay posibleng kaaway sa gabi at kaibigan naman sa araw. Ganun na nga, Apo. Kaya nga sinabi ko sa inyo, kailangan ng pagkakaisa dito. Tulungan niyo akong magsabi ng babala sa bawat pamilya sa baryo para malaman nila ang mga dapat na gawin sa gabi. Tama. Huwag na munang lalabas lalo-lalo na sa gabi. At bukod pa doon, Iya, kailangan nating maganda sa mga sandata para kung sakali man na makainkwentro natin ang aswang, ay may panlaban tayo sa kanya. Kap, ano po bang pwede? Pwede na ang itak, mga buntot pagi, o kaya naman mga pinatulis na kawayan. Mula sa araw na to, ihanda nyo na ang mga yan at
pababasbasan natin sa pare para mas maging epektibo. Nakahanda ba kayong lahat, mga kasama? Agad na umugong ang malakas na sigaw ng mga tao nang sabihin ni Kap Ponso ang kanyang pahayag. Umingay din ang malakas na palakpakan. Makikita sa kanilang mga muka ang kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang mga kababaryo at matindi ang kanilang pagnanais na matigil ang sindak sa kanilang baryo. Mamayang gabi, magsisimula na tayong rumonda. 2 grupo ang bubuuin natin. Magsasalitan sa bawat gabi. Magpapatupad tayo ng karpyo. At ang sino mang mauhuli na hindi dapat nasa labas ay magkakaroon ng karampatang parusa. Ang mga babae ay dapat manatili lamang sa loob ng bahay sa gabi. Tama yan. Sang-ayon ako dyan, Kap. Nang magkasundo ang lahat, umuwi na ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay. Nang makarating sa tahanan, nagkanya-kanya ang mga tao sa paghahanda ng kanilang mga gagamiting sandata. Ang iba ay nagtabas ng mga matutulis na kawayan. Ang iba naman ay hinasa na ang kanilang mga patalim. Sinigurado na matalim ito at magagamit sa oras ng pangangailangan. Samantala, sa bahay naman ng maglolo, nakaupo si Luningning. Pinupunasan niya ang kanyang mga palaso. Halata sa mukha ng dalaga ang pag-aalala. Lo, sa palagay niyo ba, may laban tayo sa aswang? Humarap sa kanya ang matandang lalaki at ngumiti ng marahan. May laban tayo, Apo. Kahit na anong nilalang pa yan, kaya nating labanan kapag nakahanda tayo. Pero sigurado po ba talaga kayo na taga rito po yung aswang na yon? Hindi rin ako sigurado, Apo. Kasi pwede din naman talaga na naligaw lang yun dito. Pero kahit ganon, mas mabuti nang handa tayo sa lahat ng posibilidad. Mahirap ang manghula. Pero kung totoong taga rito siya, sigurado ako na uulit at uulit yun sa kanyang ginawa. Kawawa ang matutulad kay Maribel. Kaya dapat lang na proteksyonan natin ang buong baryo. Umahimik si Luningning sa sinabi ng kanyang lolo. Naramdaman niya ang bigat ng mga salitang yun. Alam niyang totoo ito. Wala silang magagawa sa kasalukuyan, kundi ang maghanda at magkaroon ng malasakit sa bawat isa sa baryo. Basta mahalaga ngayon, sumunod ang lahat sa utos. Ang sino mang hindi makinig ay mananagot. Tumango ang dalaga, ngunit ang pag-uusap nilang maglolo ay natigil nang dumaan sa harap ng kanilang bakuran si Baldomero. Tulad ng dati, lango na naman ito sa alak. Nakasuot siya ng kupasing kamiseta, marungis ang pantalon at gusot ang buhok. Ang lalaki ay may pamilya noon. Maayos ang buhay, may asawa at 2 anak. Ngunit nang masabak sa isang matinding gera, biglang nagbago ang ugali niya. Natanggal ito sa serbisyo at bumalik sa baryo na parang wala sa tamang pag-iisip. Nagbago ang ugali nito. Naging lasenggo, palaaway at tambay sa harapan ng mga tindahan kung saan siya tumatagay. Madalas itong nakikita na parang may kausap sa hangin, tapos parang may kaaway na hindi nakikita. Ang sabi ng iba, marahil daw ay nawarsyak ito sa digmaan dahil sa ganung pag-uugali nito. Marami na ang nawalan ng respeto sa dating sundalo, kabilang na ang kanyang asawa. Pinili ng misis nito na lumayo kasama ang kanyang mga anak. At dahil doon, mas lalong napariwara ang buhay niya. Tignan mo nga tong lalaking to. Parang nawalan na ng direksyon sa buhay. Nakakaawa din po, Lolo. Kaya nga, Apo, dati naman ay maaasahan siya at mabait. Hindi nakakalimot na tumulong sa kapwa niya. Naaalala mo noon, kapag nagbabakasyon yan dito, nangunguna sa pagbibigay ng donasyon para sa baryo. Sana po, matulungan pa rin natin siya. Kung may magagawa lang po sana tayo, Lolo, para sa kanya. Sinubukan ko naman noon, Iya. Kaso sa kalagayan niyang yan, mahirap na siyang kumbinsihin na magbago. Lalo na't nadagdagan na naman ang pasakit niya
dahil sa pag-iwan sa kanya ng asawa niya. Elo, alam mo bang may mga usap-usapan na dyan sa labas na may mga natatakot na sa kanya? Dahil madalas daw po siya mambastos ng babae. Nabalitaan ko nga yan na po. Hayaan mo at kakausapin ko siya. Lumakad palabas si Kap Ponso at tinawag si Baldomero. Nakasunod sa kanya si Luningning. Baldo! Mukhang nakainom ka na naman ha. Kap, ikaw pala. Wala to. Kunti lang naman to, Kap eh. Luningning, ang kanta mo ngayon Ang puti-puti mo Nakaramdam ng pagkailang ang dalaga nang mapansin niyang tinititigan siya ni Baldomero mula ulo hanggang paa at nagtagal ang tingin nito sa kanyang mga hita. Baldo! Apo ko yan! Huwag mo naman bastusin! Kap, hindi ko naman binabastos ang apo mo eh. Nagagandaan lang po ako. Bakit? Totoo namang maganda, di ba, Kap? Pwede ba tayo mag-usap, Baldomero? May mga nagre-reklamo na sa'yo na nambabastos ka daw ng mga babae. Totoo ba yon? Kayo naman, Kap. Nagpapaniwala kayo sa mga tsismoso at tsismosa dito sa atin eh. Wala namang ginawa mga ngayon, kundi ang pag-usapan ako ng kung ano-ano. O sige, kung hindi naman pala totoo, mag-iingat ka na lang. Iwasan mo na lamang yung pagtingin-tingin mo sa mga babae at pagbibigay mo ng mga compliments na ganyan. Lalo na sa mga kababaihan. Para walang gulo at para wala silang masabi sa'yo. At bakit ko naman gagawin yun? Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Hindi ako mag-a-adjust sa mga ugali nilang bulok. Pwe! Alam mo, mabuti pa itigilan mo na yan. Huwag mong tinatakot ang mga tao dito sa baryo. Tigilan mo na din ang pag-inom. Hoy! Alam ko na ikaw ang kapitan dito, Kap. Pero wala kang karapatan na pigilan ako sa pag-inom ko. Bakit, Kap? Sa'yo ko ba kinukuha ang pambili ko ng alak, ha? Aba, mahiya ka naman. Migil ka, Baldomero! Huwag mong bastusin ang lolo ko! Mabuti pa umuwi ka na doon sa bahay mo. Doon ka na lang! Natawa lang ng malakas ang lalaki at parang nang aasar palalo. Humakbang ito palapit sa maglolo. Ang ganda-ganda talaga ng batang to. Parang ang sarap hawakan ng pwede ba? Baldomero, isang hakbang mo pa at ipapadampot na kita sa mga tanod. Tumigil ka na. Mabuti pa umuwi ka na sa bahay mo. Tulad ng sinabi ng apo ko. Baka hindi mo alam. May gumagalang aswang dito sa baryo at malapit ng dumilim. May karpyo na akong pinatupad. Matuto kang sumunod. Huwag ka nang lumabas kapag gabi na. Mas lalong lumakas ang tawa ni Baldomero sa sinabi ng kapitan at pagkatapos ay panay ang iling. Aswang, aswang. Walang aswang. Hindi ako naniniwala sa mga ganyang bagay, Kap. Ang tanging aswang na kilala ko ay yung asawa ko. Yung iniwan akong mag-isa dito. Tapos sumama sa iba. Yun. Yun ang aswang para sa akin. Inaswang. Hindi biro ang nangyayari dito sa baryo. Ang gusto ko lang naman, dapat mag-ingat ka rin. Lalo na sa gabi. Baka pati ikaw ay madali. Wala akong pakialam kung mamatay ako sa lansangan, Kap. Mas mabuti pa nga yun eh. Mas gusto ko yun. Para matapos na ang lahat ng paghihirap ko. Wala nang dahilan para matakot ako sa kamatayan. Hindi nakaimik si Kap Ponso, maging ang dalaga. Napatitig na lang sila kay Baldomero. Hindi makapaniwala sa mga kinakatwiran nito. Hindi ito ang kilala nilang nire-respetong sundalo. Ngumiti ng mapait ang lalaki. O paano, sige na, Kap. Uuwi na ako. Nagsimula na maglakad palayo ang lalaki.
Tahimik lang siyang naglakad, tapos ay parang may kinakausap ulit. Nagsasalitang mag-isa. Hayaan mo na yan, Apo. Kung ayaw niyo sumunod, bahala siya. Mabuti pa ituloy na natin ang ginagawa natin. Dahil mamayang gabi, sasabak tayo sa pag-aanap sa aswang na yon. Sige po, Lolo. Nang gumabi na sa baryo, ang magkapatid sa bahay ni na Arturo ay abala sa paghahanda. Panay ang hasa pa rin ito ng isa pa niyang itak. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Dandan ay nakaupo lamang sa isang sulok. Nakayakap sa kanyang mga tuhod. Hindi ito mapakali. Panay ang sulyap sa kanyang kuya. Kuya, pwede ba akong sumama sa'yo? Ayoko maiwan dito sa bahay ng mag-isa eh. Hindi ka pwedeng sumama, Dandan. Delikado sa labas. Dito ka na lang sa bahay para ligtas ka. Pero kuya, mas ligtas ako kapag kasama ka eh. Ayoko maiwan dito na mag-isa, kuya. Paano kung may kumatok? O kaya may biglang umatake dito? Dami mo namang arte. Pinapangunahan mo naman eh. Alam mo ang gawin mo. Paglabas ko, isarado mo mabuti ang mga bintana at pintuan. Bawal ang bata dun eh. Ang mga nakakatanda lang ang dapat na lumabas ngayon. Kung wag ka na lang kayang pumunta, natatakot talaga ako, kuya eh. Hindi naman pwedeng hindi ako pumunta. Kailangan natin makiisa at tumulong sa baryo. Kung ganun, sama mo na lang ako, kuya. Bahala ka pag ako talaga nakain ng aswang dito sa bahay natin ha. Wala ka ng kapatid. Natigilan si Arturo sa kanyang ginagawa nang makita niya ang namumuon luha sa mga mata ng kapatid. Doon siya biglang napaisip. Alam niyang matapang si Dandan, pero sa ganitong pagkakataon, nang makita niya ang natatakot na mukha ng kapatid, hindi niya ito matiis. Ay nako! Anak ng pato talaga oh! Sige na nga, sasama na nga kita. Pero makinig ka sa lahat ng sasabihin ko ah. Huwag kang lalayo sa akin habang rumoronda. Saka huwag kang magreklamo sa lakaran ha. Huwag ka ding maingay. Yes! Oo, kuya. Susundin kita basta isama mo lang ako. Promise mo yan ha. May pa-yes-yes ka pa. Kasi kapag may nangyaring masama sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kaya matuto kang sumunod. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, kuya. Pangako po. Kumuha si Arturo ng isang punyal at iniabot sa nakababatang kapatid. O ito, hawakan mo to. Ito ang sandata mo. Gamitin mo kapag kailangan. Pero kung kaya mo naman umiwas, huwag kang makikipagsabayan sa labanan ha. Hayaan mo na kami mga matatanda doon. Opo, kuya. Tatandaan ko po. Tumingin sa orasan si Arturo. Sandali itong napatango at pagkatapos ay tumayo na, bitbit ang dalawang itak sa magkabilaan nitong mga kamay. Oras na. Tandaan mo lahat ng sinabi ko sa iyo, Dandan ha. Opo, kuya. Natatandaan ko po lahat. Huwag ka na mag-alala. Dahan-dahan silang lumabas ng kanilang bahay. Nang makarating sa bahay ni Kap Ponso, nakita nilang nagsisimula na ring magdatingan ang mga lalaki sa baryo. Ang bawat isa ay may dalang mga sandata. Ilan? Hagdanan lahat. Ang bawat grupo ay may kanya-kanyang lugar na lilibutin. Ang ilang grupo ay sa gubat. Ang iba naman ay sa ilang bahagi sa baryo. Mag-iingat ang lahat at maging alerto. Anumang oras ay maaaring may panganib. Ayoko may magbuwis ng buhay sa atin. Nagbigay si Kap Ponso ng kanyang huling paalala sa lahat bago sila tuluyang umalis sa bahay niya. Ang grupo ni Arturo ay naatasang libutin ang isang bahagi ng baryo na madalas mabalitaan na may naririnig na nakakapangilabot na ingay tuwing gabi. Kasama sa grupo ang ilang kalalakihan mula sa baryo. Tahimik naman ang naging paglalakad sa mga makikitid na kalsada sa baryo. Hawak ni Arturo ang kanyang dalawang itak at sa kanyang likuran ay naroon si Dandan. Paminsan-minsan ay bumubulong si Arturo sa nakababatang kapatid upang tiyakin na maayos ang kalagayan nito. At sa ilang oras na paglilibot sa baryo, wala naman silang nakitang kakaiba. Tahimik ang gabi at payapa.
Ilang oras pa ang lumipas, bumalik na ang lahat sa harap ng bahay ng matanda. Magaling! Walang nangyaring masama ngayong gabi. O sige na, magpahinga na ang lahat. May ilan na lamang akong ititira sa grupo para ipagpatuloy ang pagbabantay. Umalis na ang mga tao. Isa-isang naglakad pa uwi sa kani-kanilang mga tahanan. At nang makauwi ang magkapatid, pareho silang nakaramdam ng konting ginhawa. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, sa isang madilim na sulok, sa ilalim ng isang malaking punong kahoy, ay nakatambay si Baldomero. Lumalaklak ng alak habang nakasandal sa puno. Nakatingin lang ito sa mga taong papaalis. Tuwang-tuwa siya sa nakikitang takot sa muka ng kanyang mga kababaryo. Mga tanga! Aswang-aswang! Ang dami niyong alam! Inuha niya ang bote at muling uminom. Nang maubos ang alak, ngumiti ito ng mapakla. Hindi ba? Nakakatawa naman talaga sila. Para silang mga baliw. Anong hinahanap nila? Akala naman nila mahahanap nila yon. Kalokohan. Pero sige lang. Hayaan natin kung ano ang gusto nila. Magsasawa din ang mga yan. Tignan mo. Tulad ng dati, muli na naman itong kinakausap ang tila hindi nakikitang nilalang. Ang ganong pagkilos sa baryo ay nagpatuloy sa mga sumunod na araw. Gabi-gabi, nagbabantay sila sa kalsada, sa may gubat at sa iba pang bahagi. Kahit pagod sa maghapong trabaho sa bukid at sa mga tahanan, nagsisikap pa rin sila na magampanan ang mga tungkulin nila para sa baryo. Subalit ilang araw na ang nakakaraan, pero wala pa rin silang makita ni konting bakas ng aswang. Walang nakita, walang narinig, walang nakaramdam ng presensya nito. At sa bawat umaga, ang lahat ay bumabalik sa kani-kanilang mga tahanan ng lata dahil sa pagod at puyat. Unti-unti ang ganong gawain at responsibilidad sa baryo ay naging mabigat na sa lahat. Nagsimula na ring magkaroon ng pagdududa kung tama ba ang kanilang ginagawa o totoo bang may aswang talaga silang hinahanap. Lo, paunti na po ng paunti nakikita sa pagroronda. Parang yung iba po, tinatamad na. Hayaan mo at magpapatawag ako ng pagpupulong para masabihan sila na ituloy ang pagbabantay. At nagpatawag nga ng pagpupulong ang matandang kapitan. Kumusta mga kasama? Mukhang napapansin ko na paunti na tayo ng paunti ha. Ano nangyari? Hihinto na ba tayo? Hindi ba dapat ay mas lalo natin pag-igtingin ang pagbabantay? Pero wala naman tayong nakikita, Kapitan. Alam ng aswang ang ginagawa natin. At mukhang alam din niya ang galaw natin. Kaya nakakaiwas siya. Kaya mas mainam na mas pagbutihin pa natin ang pagbabantay. Mabuti na yung ganito, di ba? Di man natin siya makita. Hindi rin naman siya nakakapambiktima. Kaya ituloy lang natin to mga kasama. Walang sukuan. Huhulihin natin ang aswang na yon. Sa isang sulok ay nakatayo si Baldomero. Nakangisi habang pinakikinggan si Kap Ponso. Ilang sandali pa, bigla itong humalakhak ng malakas. Aswang-aswang. Hindi naman kasi aswang ang pumatay kay Maribel eh. Tao yun. Hindi aswang. Napatingin ang lahat ng mga naroon kay Baldomero. Baldo, bakit ganyan ka magsalita? May alam ka ba sa nangyari kay Maribel? Wala. Sinasabi ko lang naman eh. Imposible yung aswang. Kung sasabihin niyo sa akin isang adik o kaya isang kriminal ang gumawa nun, abay maniniwala pa ako. Huwag kayong magpapaniwala sa aswang. Kupal yung matanda na yan eh. Inuutulan kayo niyan. Nililigaw niya kayo sa totoong nangyari. Base lang naman sa kakakanya yung mga sinasabi niya eh.
Mas gusto niyang paniwalain kayo sa kababalaghan kaysa sa katotohanang malapit ng maging pugad ng mga masasamang loob itong baryo. Nagkaroon ng malakas na bulong-bulungan ng mga tao. Nagtalo ang kanilang isip kung sino ang paniniwalaan, kung ang kapitan ba o kung ang dating sundalo na si Baldomero. Kap, ang sabi mo sa akin nun, aswang ang may gawa nito. Sigurado ka nun eh. Kaya kami naniwala sa'yo. Kaya kami gabi-gabing nagpupuyat sa pagbabantay. Pero nasan? Nasan yung aswang? Hanggang ngayon hindi pa rin natin nakikita. Ano ba nangyayari? Kap, nagsasabi ka ba sa amin ng totoo? O gumagawa ka lang ng kwento? Totoo ang sinasabi ko. Aswang ang may gawa nun kay Maribel. Hindi ko yun babawiin. Hindi ako gumawa ng kwento para lamang takutin kayong lahat. Maniniwala ba kayo kay Baldomero? Alam niyo naman kung anong takbo ng isip ng taong yan. Nasasabi lang niya kung ano ang gusto niyang sabihin. Eh nasan nga yung aswang, Kap? Wala, di ba? Wala naman tayong nakita o nahanap. Sinabi ko lang kung ano ang alam ko. Kung ayaw niyo na akong paniwalaan sa ngayon, hindi ko kayo pipilitin. At kung palagay niyo ay nagkamali ako, tatanggapin ko yon. Siguro, mas makabubuti na magpahinga na lamang muna ang lahat sa pagbabantay at hintayin ang mga susunod na mangyayari. Pero ano man ang mangyari, wala na akong pananagutan. Matapos ang pagpupulong, ay nagkanya-kanya na ng uwi ang mga tao. Ang iba ay galit, dismayado. Ang iba naman ay naguguluhan at nag-aalala. Marami sa kanila ang nawalan ng tiwala sa kapitan. Umalis na rin si Baldomero, ngunit habang naglalakad siya palayo sa bahay ni Kap Ponso, ay ngumisi ito. Pumasok na sa bahay ang maglolo. Nang maisara ang pinto, naupo si Kap Ponso sa isang bangko sa may sala. Halatang pagod ang matanda sa dami ng iniisip. Naupo si Luningning sa tabi ng kanyang lolo. Lo, ano pong iniisip nyo? Marami, Apo. Nag-aalala ako sa mga kababaryo natin. Ano na pong gagawin natin ngayon? Mukhang marami na pong hindi naniniwala sa inyo. Nakita ko rin po kanina na galit sila. Sandaling natahimik ang matandang kapitan at hindi nakasagot. Tinitigan nito ang apo, saka siya napahilamos sa kanyang muka. Ang pinakamabuting gawin ngayon ay magpahinga na muna para makapag-isip ng maayos. Sa dami ng mga nangyayari, kailangan ko na rin kumalma para makapag-desisyon ako ng tama. Pero Lo, paano po kung bigla na namang umatake ang aswang na yon? Ako naniniwala po ako sa inyo sa sinabi nyo na aswang po may gawa nun. Salamat, Apo. At sinisiguro ko naman na aswang talaga ang may gawa nun. Hindi ako pwedeng magkamali. Lo, ano na po ang balak nyong gawin ngayon? Ang maghintay, Apo. Maging alerto sa lahat ng oras. Yung karpyo, ipapatupad pa rin yun. Tuloy lang sa pagprotekta sa baryo. Wag ho kayo mag-alala, Lo. Kasama niyo po ako kahit na anong mangyari. Ngumiti ng tipid si Kap Ponso at maraang hinaplos ang buhok ng apo. Salamat. Kaya natin to. Darating ang panahon na mapapatunayan natin na tayo ang tama. Lalabas din ang totoo. Mula ng araw na yon, parang humupa ang takot sa baryo. Wala nang rumuronda at nagbabantay sa gabi. Ang mga tao ay bumalik na sa dati nilang gawi. Lumipas ang isa, dalawa, hanggang 1 linggo, ay wala namang nangyaring anumang kababalaghan. Normal ang bawat gabing nagdaan. Walang bakas ng panganib. Walang nagkalat na dugo. Dahil doon, ay tuluyan na ngang naging kampante ang lahat. Unti-unting nawala ang takot nila sa aswang. Sa kabila ng mga paalala mula sa barangay at kay kapitan, hindi na nila ito sinusunod. Ang mga tao, maski gabi na, nagkukumpulan pa rin sa mga kanto, sa harap ng tindahan at sa iba pa nilang tambayan. Merong mga nag-iinuman, may ilang nagpapaabot ng dilim sa bukid, sa trabaho at iba pa.
Hindi na rin sila naglalagay ng mga proteksyon sa kanilang mga bahay. Wala nang nag-aalala. Wala nang natatakot. May ibang nag-iisip na si Baldomero ang tama. Mas naniwala sila na tao at hindi aswang ang pumatay kay Maribel. May mga tsismosa na naging pulutan pa sa umpukan ang namatay na dalaga. Naging usap-usapan na tila ba ito pa ang may kasalanan sa nangyari. Kung hindi daw sana ito pariwara o mahilig sa mga kasiyahan, hindi naman mangyayari yon sa kanya. Samantala, ang magkapatid na Arturo at Dandan naman, minsan ay inabot ng dilim sa lansangan. Nung araw na yon, ay hindi nila namalayan ang oras dahil sa dami ng trabaho sa bukid. Inabot sila ng gabi, kaya't madilim na nang sila ay makauwi. Bilisan mo ang lakad, Dandan. Huwag kang babagal-bagal dyan. Mahirap na. Nandito pa tayo sa labas ng ganitong oras. Kuya, ano ka ba? Huwag ka kang praning. Bakit ka ba natatakot? Tignan mo, oh. Ang daming tao dito sa labas. Oo, alam ko, maraming ang tao. Pero kahit ganun, mas mainam pa rin na mag-ingat. Wala namang nakakaalam kung sino talaga ang kalaban eh. Kaya maski sabihin nila na tao lamang ang may kagagawan nung kay Maribel, aba, hindi ba't mas lalong nakakatakot yun? Mas nakakatakot isipin na kayang pumatay ng isang tao sa ganung paraan. Sa bagay, tama ka naman, kuya. Pero ilang gabi na rin namang walang nangyayaring masama, di ba? Malay natin, di naman na talaga yun mauulit. Binilisan na nga ng magkapatid ang paglalakad. Madilim ang daan papunta sa kanila at ang tanging ilaw ay ang malamlam na sikat ng buwan. Nang malapit na sila sa kanilang bahay, nakarinig siya ng mga kaluskos. Agad siyang napahinto at maingat na nagmasid sa paligid. May napansin siyang parang anino sa gilid ng isang bahay. Maingat itong gumagalaw. Kuya, ba't tayo huminto? Huwag kang maingay, Dandan. May nakita akong kahinahinala. Ano yun, kuya? Shh! Huwag kang maingay. Dahan-dahang kumilos si Arturo. Sumunod si Dandan sa kanyang likuran. Nakayuko. Pilit na di gumagawa ng kahit na anong ingay. Nang makalapit ang magkapatid, nagtago sila sa likod ng isang malaking puno, malapit sa bahay na yon. Unti-unti, luminaw ang anyo nito. Nakita ni Arturo na tao nga ang kanilang sinusundan. Nakabonit ito at mukhang lalaki ayon sa tindig at forma ng katawan. Nakatakip ang mukha nito kaya hindi nila makita kung sino. Huminto ang lalaki sa tabi ng isang bahay. Doon nakatira si Jessa, dating kaklase ni Arturo. Maingat itong lumapit sa may dingding at unti-unting inilapit nito ang kanyang muka. Parang may sinisilip mula sa loob ng bahay. Hinala ng binata na may butas ang dingding kaya nito nagagawang sumilip sa loob. Sa una, parang nakikiramdam ang lalaki pero ilang saglit lang nakita nila ang kakaibang galaw ng kamay nito. Parang may hinahawakan sa gitna ng mga hita nito. Tapos ay dahan-dahan nitong binuksan ang siper ng suot nitong pantalon. May masamang balak ang lalaki. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakahawak sa dingding at ang kanan naman ang dahan-dahang gumagalaw sa kanyang katawan. Natigilan si Arturo sa kanyang kinatatayuan. Sigurado na siyang may masamang intensyon ang lalaki. Gumagawa ito ng kalaswaan habang nakasilip sa loob ng bahay nila Jessa. Hindi na nakatiis ang lalaki. "Hayop ka! Anong ginagawa mo?" Biglang napalingon ang lalaki. Mabilis nitong inihinto ang kanyang ginagawa at mabilis na tumakbo palayo. Tinangkapang habulin ito ni Arturo pero mabilis itong nawala sa madilim na lugar. Hindi na niya nakita kung saan gumawi ang lalaking nakabonet. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto sa bahay ni na Jessa. Lumabas ang mga tao sa bahay para alamin kung ano ang nangyayari. Sinabi naman kagad ni Arturo ang kanyang nakita. Nang marinig yun ni Jessa, nanginig ito sa takot at napaiyak. Naalala niyang ilang gabi na niyang nararamdaman na parabang may nakatingin sa kanya.
lalo na kapag nagbibihis siya sa kanyang kwarto. Napatakip ng bibig ang nanay ng dalaga at halos matumba dahil sa matinding pag-aalala para sa anak. Inalalayan naman ito kagad ng kanyang asawa. Tinignan nila ang dingding at nakitang meron ngang butas, sapat na para masilip ang ilang bahagi ng kwarto. Nagpasalamat ang ama ni Jessa kay Arturo. Sinabi ni Arturo na mas mabuting maging alisto sila sa gabi para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Nagpaalam na ang magkapatid at umuwi. Nang makarating sa kanilang bahay, halos sabay na napaupo ang dalawa sa bangko. Grabe kuya, parang hindi ako makapaniwala na may ganong klaseng tao dito sa baryo. Nakakatakot. Parang mas nakakatakot pa yun sa aswang eh. Kaya nga dandan eh. Grabe. Manyak ng tao na yun. Sana, mahuli na yun. Para hindi na maulit yung kay Ate Jessa o kaya sa mga iba pang babae dito. Oo nga dandan. Nakakadiri talaga siya. Nakakagigil din. Kaya dapat laging alerto. Kahit parang payapa sa baryo, hindi natin alam kung ano pa ang kayang gawin ng taong yun. Posible ba na siya yung pumatay kay Ate Maribel, kuya? Aba, pwedeng oo. Pwede rin namang hindi. Hindi natin malalaman ang sagot kung hindi mahuhuli ang taong yun. Kaya kailangan malaman kaagad to ni Kapitan. Pupuntahan natin siya ngayon, kuya? Hindi na, gabi na eh. Kailangan na natin magpahinga. Tumahimik na ang dalawa. Matapos maghapunan ay pumasok na si Dandan sa kanyang sariling silid. Samantalang si Arturo naman ay siniguradong nakasara ng mabuti ang mga bintana at pintuan. At nang makapasok na sa kanyang kwarto, komportable nang nahiga ang binata. Agad din siyang nakatulog, marahil dahil sa pagod sa maghapong pagtatrabaho sa bukid. Ilang oras ang nagdaan, biglang nagising ang binata. Nakatitig lang siya sa may kisame. Maya-maya pa, may narinig siyang tila naglalakad sa itaas ng bubong. Nang marinig niya ito, kaagad siyang tumayo at lumabas ng kanyang kwarto. Kinuha niya ang kanyang itak bago pumasok sa silid ng kapatid. Nakita niyang gising din si Dandan. Oh, gising ka? Oo, kuya. Ang totoo niyan eh. Hindi pa ako nakakatulog mula kanina. Bakit? Hindi ko po alam. Parang maalinsangan ng pakiramdam ko eh. Kanina pa ako naliligo sa pawis. Biglang may kumalabog sa itaas ng bubong nila. Sabay na napatingin sa itaas ang dalawa. Maya-maya pa ay may nakita silang pulang liwanag mula sa itaas. Doon sa may maliit na butas kung saan sila nakatapat. Ano yan, kuya? Bakit may pula? Saka bakit ang ingay? Parang di pusa yun nasa itaas ng bubog natin, kuya. Humanda ka. Mukhang hindi nga talaga yung pusa. Nang sandaling yon, ay mas lalong umalinsangan ang pakiramdam ng batang si Dandan. May naaamoy na din silang parang amoy na nabubulok na laman. Maya-maya pa ay may kung anong malakas na nilalang na bumabaklas sa kanilang bubong. Naangat nito ng kaunti at mula doon ay sumilip ang isang nakapangingilabot na muka. Matutulis ang pangil nito. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Biglang tila nanigas ang katawan ni Dandan sa pagkakataong yun. Dandan, dalian mo! Takbo! Takbo! Pinipilit ng halimaw na tuluyang baklasin ang bubong sa silid ni Dandan. Nang maramdaman ni Arturo ang panganib, mabilis niyang itinulak ang nakababatang kapatid palabas ng silid para maiwasan ito ang panganib. Nang matiyak na nakalabas na si Dandan at nasa sala na, ay mabilis na tumuntong siya ng kama. Nang dumungaw ang ulo ng halimaw sa inaangat nitong bahagi ng bubong, inundayan ito ng saksak sa muka gamit ang kanyang gulok. Tumama ang patalim sa pisngi ng halimaw. Umungol ito ng malakas at sumigaw ng nakapangingilabot. At nang maramdaman ng halimaw ang matinding kirot, bumitaw ito sa bubong. Narinig ni Arturo na bumagsak ito sa lupa sa labas. Kahit takot at kabado, lumabas ang binata at agad na iginala ang paningin sa paligid.
Pero yung halimaw, parang bulang nawala. Nakatakas ito ng mabilis sa gitna ng madilim na gabi. Pumasok na rin siya kagad sa kanilang bahay. Dandan! Dandan! Ano? Ayos ka lang ba? Kuya, ayos lang ako pero... Ano ba yun? Ano yung nakalaban mo, kuya? May narinig akong ungol at saka... Aswang yun, Dandan. Aswang yun. Umupo ang binata sa tabi ng kapatid. Huminga siya ng malalim sa kamarahang inakbayan si Dandan para pakalmain. Totoo nga ang sinabi ni Kapitan Ponso. May aswang na gumagala dito sa baryo natin. Kuya, ano na pong gagawin natin ngayon? Bukas na bukas din, pupunta tayo kay Kap Ponso. Kailangan niyang malaman to. Kailangan malaman din ito ng buong baryo. Pero marami nang galit kay Kap Ponso eh. Kung siya nga ay di pinapaniwalaan, tayo pa kaya? Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba, basta ko. Sasabihin ko kung anong totoo. Sasabihin ko kung anong nakita ko. Nang sabihin yun ni Arturo, medyo gumaan ang loob ni Dandan. Kahit takot sa nangyari, ramdam niyang buo ang loob ng kuya niya. Nagbantay si Arturo sa magdamag habang pinapatulog naman ang kapatid. Kinabukasan, maaga silang nagpunta sa bahay ng kapitan. Naabutan nila ito sa balkonahe habang umiinom ng kanyang kape. Kap, pwede ko po ba kayo makausap? Magandang umaga iyo. Ano ba ang sadya mo? Kap, may nangyari po kagabi sa bahay. Nang ikwento ng binata ang lahat ng nangyari, nakita niya ang pagdilim ng anyo ng matanda. Nakakunot ang noo nito at halatang may galit. Sinasabi ko na nga ba? Tama ako! Nag-uumpisa na naman siya magkalat ng lagim. Pues, pipigilan ko siya. Hindi siya magtatagumpay. Sasamahan ko po kayo, Kap. Tutulungan ko po kayo. Nagpasalamat si Kapitan sa kanya. Nangako din ang matandang kapitan na aaksyonan niya ang balita ni Arturo tungkol sa aswang na nakita nito. Agad na nagpatawag ng muling pagpupulong ang matandang kapitan. Layunin niyang ipaalam sa lahat ang nangyari. Nang dumating ang mga tao sa harap ng bahay ng kapitan, nagtataka ang ilan kung bakit bigla silang ipinatawag. Agad silang hinarap ng matanda at sinabi naman ito ang dahilan. Ipinarinig niya sa lahat ang kwento ni Arturo at ni Dandan tungkol sa halimaw na umatake sa kanilang bahay nung isang gabi. Mula umpisa hanggang dulo, walang kinalimutan ang matanda. Nang marinig ito ng mga tao, agad silang nagbulungan. May mga nakangisi at may umiiling. Parang hindi naniniwala. Hoy! Hindi ba kayo titigil sa mga kasinungalingan nyo, ha? Hindi kami nagsisinungaling. Totoong may aswang na gumagala dito sa baryo. Bakit? Nakita mo ba? Hindi po. Pero narinig ko. Yung malakas na yabag sa itaas ng yero namin. Yung ungol. Yung iyak. Hindi mo naman pala nakita eh. Paano ako maniniwala sa inyo, Aber? Ako, nakita ko. Kitang-kita mismo ng dalawang mga mata ko. Mapupula ang mga mata niya. Matutulis sa mga ngipin at saka... Sinungaling ka! Hindi ako sinungaling! Hindi sinungaling. Huwag kayong maniwala sa lalaking to. Eh may gusto kay luningning yan eh. Kakampiyan sa matanda para lang makaporma sa dalaga. Nang marinig ito ng mga tao, nakisali sila sa tawanan. Ginawang biro ang kanilang mga kwento. Itigil nyo na nga yung kaibangan nyo. Lalo na kayong maglolo. Yang aswang-aswang na yan. Wala yan. Kwento lang yan. Para takutin kami. At ikaw naman, Arturo, huwag kang papagamit sa dalawa na yan. Pati ang kapatid mo, sinasali mo. Sinungaling kayo. Hindi kami nagsisinungaling, Baldomero. Hindi ko gagawin biro yung nangyari sa amin kagabi ng kapatid ko. Nasira pa nga yung bubong namin eh. Kung gusto nyo, tignan nyo.
Natural! Sinira mo na para gawing mas kapani-paniwala ang kwento mo. O ano, tama ba ako? Sumigaw si Arturo para ipagtanggol ang sarili at ang kanyang kapatid. Pero lalo lang hindi naniwala ang mga tao. Sinabi nilang tahimik na ang baryo. Huwag nang lumikha ng kwento. Huwag nang ipilit ang hindi naman totoo. Nagtatawanan sila at ang iba, tuwang-tuwa sa pagkakataong kinukuyog ang magkapatid ng pangungutya. Si Dandan ay napayuko na lang at napaluha. Maraang hinihila ang laylayan ng damit ng kanyang kuya. Gusto niya nang umuwi. Gusto niya nang umalis sa lugar na yon. Si Arturo naman ay unti-unti nang nag-iinit. Sinusubukan pa rin niyang papaniwalain ang lahat sa kanyang nakita. Yung aswang, natusok ko ng itak sa kanyang pisngi. May sugat siya. Sigurado ako na tamaan ko siya kagabi. O nasan nga? May nakikita ka bang may sugat sa mukha? Hindi ba't sinabi ng matandang to noon na taga rito raw ang aswang? At itong binata naman na to ay nasugatan niya ang aswang. O nasan? Sige nga, nasan? Ilabas mo! Hindi na nakaimik si Arturo. Halos lahat ng mga tao sa baryo ay naroon sa harap nila. Walang anumang palatandaan. Walang sino man ang may sugat. Kap, totoo yung sinasabi ko. Kaya ko lang naman to sinasabi sa kanila kasi gusto ko malaman nila ang totoo para matuto silang mag-ingat. Alam ko, Arturo. Pero kung ayaw nilang maniwala, wala tayong magagawa. Tara na mga kasama. Sayang lang ang oras sa pagpunta natin dito. Nang sabihin ito ni Baldomero, parang naging hudyat yun para sa lahat. Unti-unti nang nagsialisan ang mga tao. Biglang tumahimik ang lugar. Naiwan na lamang ang kakaunting naniniwala sa kanila at ang ilang naguguluhan pa. Ilang sandali pa ay umalis na rin ang lahat. Naiwan silang apat, si Kaponso, si Luningning, si Dandan at si Arturo. Huminga si Kaponso. Iginala niya ang paningin sa plaza. Nasaktan siya. Sumama ang loob niya dahil ang mga taong matagal niyang inaalagaan at ipinaglaban ay parang nakalimot na. Nang tignan niya ang magkapatid, parehas na nakayuko ang mga ito. Hayaan mo na sila. Darating ang araw, malalaman din nila ang totoo. Pero Kap, hindi kaya tama sila? Hindi kaya namamalikmata lang naman ako sa nakita ko kagabi? Bakit, Arturo? Sa tingin mo, namalikmata ka rin ba sa nangyari sa bubong nyo? Kasi naman Kap, nagtataka lang po ako. Bakit kaya kami inatake ng aswang na yun? At saka, bakit parang wala nang bakas ang sugat niya ngayon? Alam ko po na talaga nasugatan ko ang pisngi niya kagabi. Alam mo ba kung bakit, Arturo? Bakit po, Kap? Dahil posibleng gumaling na kagad ang sugat ng aswang na yon. May kakayahan silang mapabilis na gamutin ang mga sugat sa katawan nila. Kaya huwag ka na magtaka. Pwedeng nandito rin siya, pero wala na siyang sugat. Hindi talaga madaling mahuli ang aswang na yon. Ay nako, bahala na po sila. Sana sila yung mabiktima para maniwala sila. Dandan, huwag mong hangarin ang mapahamak ang iba. Masama yon. Mali yun, iyo. Hayaan na natin silang hindi naniniwala. Dahil hindi naman lahat ng tao ay kaya tayong unawain ngayon. Ang importante lang naman sa ngayon ay mapanatili nating ligtas ang buong baryo. Ako na pong bahala, Lolo. Ngayong sigurado na talaga may aswang. Kahit ako lang po, huhulihin ko po ang hayop na yon. Ano? Teka, kaya mong gawin yun, Luningning? Hindi ka ba natatakot? Delikado yun ah. Hindi. Bakit naman ako matatakot? Sinanay na ako ni Lolo na makipaglaban noon pa. Nakanta ako para sa mga ganitong pagkakataon. Kahit na, Luningning. Pwede bang samahan kita? Hindi na. Ayoko ng pabigat. Grabe ka naman sa akin. Ngumiti ng tipid si Luningning at pumasok na ito sa bahay nilang maglolo. Samantala,
Hindi naman nakita ni Arturo ang ngiting yon. Nagkibit balikat na lamang ito at hindi na ipinilit ang kanyang gusto. Bagkus sa isip niya, desidido pa rin siyang sumunod kapag dumating ang oras at handa siyang tulungan ang dalaga. Kahit ano pa ang sabihin ni Luningning, hindi niya mapapayagan lumakad ito na mag-isa. Hindi niya hahayaang mapahamak ang dalaga nang dahil sa aswang. Kap, magpapaalam na rin po kami. Sige, iho. Mag-iingat kayo. Pakiramdam ko ay may galit sa inyo ang aswang na yon. Kaya kayo ang pinunteriya. Wala naman po akong alam na nakaaway ko eh. Pero sige po, Kap. Mag-iingat po kami magkapatid. Salamat po uli, Kap. Umalis na ang dalawa at umuwi. Lumipas ang maraming oras. Ang buhay sa baryo tulad pa rin ng dati. Walang gulo. Tahimik lang. Pero lingid sa lahat. May nangyayari sa loob ng gubat. May isang babaeng tumatakbo na nakahubot-tubad. Hingal na hingal. Panayan lingon sa likod. Ang balat niya ay puno ng kalmot at madugo. Marami na rin siyang galos sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Patuloy lang ito sa pagtakbo. Hindi alintana ang mga matutulis na tinik, mga sanga at bato na kanyang naaapakan. Ilang beses din siyang nadapa, pero mabilis siyang bumabangon. Nanginginig ang kanyang tuhod, pero pinipilit pa rin niyang makalayo. Pero kahit na anong bilis niya sa pagtakbo, palaging nakabuntot sa kanya ang isang nilalang sa kanyang likuran. Naririnig niya ang mga kaluskos nito at sa bawat paglingon niya, nakikita pa rin niya ang humahabol sa kanya. Tao ito, pero hindi pangkaraniwan ang kanyang itsura. Magulo ang buhok, madungis ang muka, mapula ang kanyang mga mata. Nakamulagat ito at parang nawawala sa sarili nitong katinuan. Ang mga labi ay nakabuka ng bagya at sa pagitan nito ay makikita ang matatalas nitong mga ngipin. Parang nakahanda ng kumagat anumang oras. Sumigaw ng sumigaw ang babae. Humihingi ng tulong pero wala namang nakakarinig. Palapit ng palapit sa kanya ang lalaki. Napatili siya ng malakas nang tuluyan siyang maabutan nito at mahawakan ang kanyang mga kamay. Muli siyang sumigaw pero hindi yun nakatulong sa kanya. Wala siyang magawa. Halos hindi na siya makahinga nang maramdaman ang magaspang na kamay nito sa kanyang balikat. Sinubukang kumawala ng babae pero parang bakal ang mga bisig nito na nakahawak sa kanya. At nang bumukas ang labi ng lalaki, naamoy nito ang napakabaho nitong hininga. Masahol pa sa imbornal. Nang bumaba ang mukha ng lalaki sa kanyang leeg, parang huminto ang kanyang mundo nang dahil sa labis na takot. Napaiyak siya, napahagulgol ng malakas, nang isa sa katuparan na ng nilalang na yun, ang masama nitong balak. Muling naramdaman ng babae ang marahas na paghalik ng lalaki sa kanya. Nakadikit na ang kanilang katawan at wala na siyang magawa. Alam niyang hindi na niya maiiwasan ang mangyayari. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak at sumigaw. Hanggang sa ginahasa na ang babae. Ang tagal kong nagtiis. Sa wakas, mapapasakin ka na. Makikitang nanginginig pa ang kamay ng lalaki habang mahigpit na hinahawakan ng kanyang biktima. Sa loob ng kanyang isip, tanging ang matinding pagnanasa lang ang naghahari. Wala siyang pakialam sa pagmamakaawa nito sa kanya. Ang kagustuhan niyang makaraos ang siyang mas lalong nagpapainit sa kanya. At ang bawat pagdikit niya at sa pagsasakatuparan ng kanilang pag-iisa, nararamdaman niya ang kakaibang kaligayahan. Para sa kanya, ito ay isang sandali na matagal niya nang hinihintay. Isang tagumpay na magpapalaya sa kanya mula sa ilang taon o araw niyang pagpipigil at pagtitimpi. Ang tawa niya ay hindi lang basta tawa dahil masaya siya, kundi isang tila demonyong pagtawa na nagpapakita ng pagkahumaling at kahiligan sa ganoong maras na gawain. Nang makaraos, napatitig siya sa mukha ng babae.
Pinahirapan mo pa ako. Pero hindi naman nasayang ang paghahabol ko sa'yo. Nag-enjoy ako. Alam mo ba yun? Ikaw, nagustuhan mo ba? Hindi sumagot ang babae. Bagkus ay dinuraan niya ito sa muka bilang tugon. Dahil dito ay nagalit ang lalaki. Bigla itong nagbago ng anyo. Muling inilapit nito ang muka sa balikat niya at sa isang iglap, naramdaman niya ang matutulis nitong mga ngipin sa kanyang balat. Isang matinding sigaw ang kumawala sa kanyang mga labi nang maramdaman niya ang unang kagat sa kanya ng aswang. Sinubukang kumapit ng babae sa lupa at pilit na gumapang palayo, pero lalo lang bumigat ang nakadagan sa kanya. Kinagat pa siya ulit at maya-maya, hiniwa ang kanyang tiyan gamit ang matutulis nitong mga kuko. Doon na bumigay ang kanyang katawan. Unti-unting bumigat ang talukap ng kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na siyang nabawian ng buhay. Kinabukasan, isang mangangahoy ang nakakita sa katawan ng dalaga sa gubat. Agad niya tong iniulat kay Kapitan Ponso. Mabilis na kumalat ang balita at tila mas mabilis pa ang mga tao na nagpunta sa gubat upang alamin kung totoo ang sinasabi ng mangangahoy. At nakita nga nila, walang pinagkaiba sa sinapit ni Maribel. Wala nang buhay ang babae. Wakwak ang tiyan, duguan ang katawan. Naroon si Mang Paco. Hindi siya makapagsalita. Para bang bumalik ang alaala ng pagkamatay ng kanyang anak. Napaiyak siya. Napaluhod siya sa tabi ng bangkay ng dalaga. Diyos ko, parang yun nangyari sa anak ko si Maribel. Matapos gasain, ay saka kinain ng mga laman loob. Bakit naulit ito? Bakit? Walang nagsalita. Lahat sila ay nangilabot sa kanilang nakita. Ilang sandali pa, dumating na si Kap Ponso. Tulad ng reaksyon ng mga taong naroon, nabigla din siya. Pero nang mabawi ang kanyang sarili, galit siyang humarap sa mga tao. Sabi ko na mangyayari ito eh. Hindi ba sinabi ko naman sa inyo? Pero ano? Hindi kayo nakinig. Hindi kayo naniwala. Ito ang kinakatakutan ko. Pinatikim lang kayo ng aswang ng kaunting kapayapaan para malaya siyang muling makapambiktima. O ano? Nakita niyo kung ano kanyang ginawa? Ilang babae pa ba ang kailangan mamatay para lamang maniwala kayo? Magsalita kayo! Walang nakaimik. Lahat ay nakatungo. Maging si Mang Paco ay hindi makatingin ng diretso kay Kap Ponso. Mga kasama, may nakakita ba o nakarinig ng kahit na anong ingay dito sa gubat? Maaaring gabi o kanina madaling araw? Wala daw, Luningning. Hayop talaga ang aswang na yan. Mahuli ko lang siya. Gigilitan ko talaga siya ng leeg. Pagpipira-pirasuin ko ang katawan niya. Ako man, Kap. Kapag nahuli siya, yung demonyo na yun, puputulan ko siya ng kaligayahan. May paghiganti ko lamang ang pagpatay niya sa anak ko. Napatingin si Kap Ponso kay Mang Paco. Naunawaan ng matanda na tila bumalik na sa kanya ang tiwala ng lalaki. Ganon din si Luningning. Kaya naman nilapitan niya ito at tinapik sa kanyang balikat. Huwag ho kayo mag-alala. Gagawin namin ang lahat para mahuli ang aswang na yun. Salamat. Salamat, Iha. Maingat na lumapit si Kap Ponso sa bangkay ng babae. Agad niyang ipinatawag sa isang tanod niya ang mga magulang nito. Agad namang sumunod ang tanod. Hindi nagtagal ay dumating ang mga magulang ng babae. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Ang akala nila ay maaga lang itong umalis, pero hindi nila akalain na matatagpuan na nila itong isang malamig na bangkay. Ang ama ay parang biglang nawalan ng lakas. Napaluhod ito sa tabi ng bangkay. Nakatitig sa muka ng anak. Hinawakan ito ng marahan ang marungis na muka ng anak.
Ang ina ay napasigaw ng malakas. Mabilis na tinakpan ng katawan ng babae. Pero kahit na anong sigaw nila, ay hindi na mababago pa ang nangyari. Yung mga nakapaligid sa kanila, kabilang na ang mga marites, ay nakayuko at nakidalamhati na sa pamilya. Samantala si Arturo ay nasa likuran. Nanlumo siya nang makita ang bangkay. Nang makita ang pamilya na sumisigaw sa sakit, parang lalo pang bumigat ang damdamin niya. Ano nangyari? Bakit? Bakit, Jessa? Agad na nangilid ang kanyang mga luha. Hindi niya matanggap na mabibiktima ang kaibigan at dati niyang kaklase. Maya-maya pa, nang makabawi sa pagkagulat, ay nilapitan nito si Kap Ponso at sinenyasan na sila ay mag-usap. Kap, may sasabihin po ko sa inyo. Nung minsan po may nakita akong isang lalaki na nakabonet na nagmamanman sa bahay nila Jessa. Sinilip nito si Jessa tapos may ginagawa pong kabastusan sa sarili niya. Posible po ba na siya po may gawa nito? Ano ka mo? Lalaking nakabonet? Opo, Kap. Mukhang alam ko na kung ano ang laro ng ginagawa ng hayop na may gawa niyan. Ano po, Kap? Marahil ay ilang araw niyang mamanmanan ang kanyang puntiryang biktimahin. Sinusubaybayan niya ito, lalo na sa gabi. Pinagmamasdan at pagnanasaan hanggang sa dumating ang oras na hindi na siya makakapagpigil. Gagaasahin niya ang biktima bago patayin at kainin. Napayuko si Arturo, nakaramdam ng konsensya. Kap, kung hinabol ko sana yung lalaking yun nun, kung nahuli ko lang sana siya, baka hindi ito nangyari kay Jessa eh. Tinapik ni Kap Ponso ang kanyang balikat. Arturo, huwag mong sisihin ang sarili mo. Nangyari na ang nangyari. Walang may gustong mangyari to. Ang mahalaga ngayon ay matigil lang ang aswang na to. Hindi na ito dapat pang madagdagan. Nang maiayos na ang bangkay ng dalaga, nagsiuwian na ang mga tao. Samantala sa baryo, naging laman ng mga tsismisan ang nangyari kay Jessa. Iba kasi ito sa kanilang hinala sa nangyari noon kay Maribel. Iba si Jessa. Tahimik lang itong dalaga. Mabait at alam nilang palaging sumusunod sa magulang. Palasimba din ito at di nakikisali sa mga kasiyahan at inuman, di tulad ng dalagang si Maribel. Kaya naman, alam nilang seryoso na talaga ang sitwasyon sa kanilang baryo dahil maski walang kaaway na dalaga ay posibleng maging biktima. Dahil doon ay muling bumalik ang takot sa baryo. Naging maaga na ulit ang uwian. 6:00 pa lang ay nagsasarado na sila ng kanilang mga bahay. Wala nang pinapayagan lumabas sa gabi, lalo na ang mga kabataan at babae. Ang mga kalalakihan ay muling nagbigay ng oras para sa pagbabantay sa mga kalsada, lalo na sa gabi. Ngunit ang lahat ng kanilang pagbabantay ay parang naging baliwala nang muling may natagpo ang biktima sa baryo. May isa na namang babae ang tila nilapa ng marahas. Mas naging agresibo ang demonyong aswang na yon. Lolo, hayaan mo na ako. Kailangan ko nang gawin to. Pero apo, Magtiwala po kayo sa akin. Kaya ko. natatakot ako sa pinaplano mo, Iya. Ayoko. Hindi ako makakapayag na gawin mong pain ang sarili mo sa aswang na yon. Hindi natin siya kilala. Hindi natin alam kung bakit niya ginagawa to. Lolo, naiintindihan ko po ang takot nyo. Pero kung hindi tayo kikilos ngayon, mas marami pa ang madadamay sa atin. Pero apo, hindi ko kayang mawala ka. Ikaw na lamang ang pamilya ko. Ayokong isugal mo ang buhay mo para sa halimaw na yon. Lolo, hindi lang pamilya natin ang nakataya ngayon. Ang buong baryo ang nanganganib. Kahit ilang gabi pa ang dumaan, kung hindi natin tatapusin to, hindi tayo matatahimik. Hindi matatahimik ang baryo. Kaya ko to, Lo.
Pinaghandaan ko na to. Tahimik na napayuko si Kap Ponso sa sinabi ni Luningning. Huminga siya ng malalim bago tinitigang maigi ang muka ng kanyang apo. Luningning apo, kung desidido ka na, hindi kita mapipigilan. Pero ipangako mo sa akin na kahit anong mangyari, iingatan mo ang sarili mo. Opo, Lolo. Ipinapangako ko po yan sa inyo. Hayaan mo, paplanuhin nating mabuti ito. Humakbang palapit si Luningning at niyakap ang matandang lalaki ng mahigpit. Nang kumalas, bakas sa muka ni Kap Ponso ang luha at takot, pero naroon din ang pagmamalaki sa matapang na apo. Tandaan mo, Luningning, hindi ito basta-bastang desisyon. Delikado ang pinapasok mo. Pero kung ito talaga ang gusto mo, susuportahan kita. Basta ba, huwag kang magpabaya. Opo, Lo. Alam ko po ang ginagawa ko. Hindi ko po kayo bibiguin. Hindi tayo mabibigo. Tatapusin natin ang aswang na yon. Pagdating ng gabi, rumonda na ang grupo ni Luningning kasama si Arturo at ang iba pang mga kalalakihan. Nang mapadaan sila sa isang madilim na bahagi ng baryo, nakita nila si Baldomero. Nakahubot-ubad dito at parang may kausap sa dilim. May ginagawa ito sa sulok. Nang lapitan nila ito, nakita nilang humihit-hit ito ng pinagbabawal na gamot. Ano to, Baldomero? Anong ginagawa mo dyan? Wala kayong pakialam. Kaya ka pala ganyan, Baldomero. Palagi ka nagrereklamo na naging pugad ng droga ang baryo. Pero ikaw ang nangungunang gumagamit. Kaya ka ganyan. Hindi dahil sa sakit o warsyak. Nagkakaganyan ka dahil sa droga. Ang galing mong magsalita. Bakit? Ano bang alam mo sa buhay ko, ha? Wala akong alam sa buhay mo, Baldomero. Pero alam ko kung ano ang tama at mali. At mali ang ginagawa mong yan. At sino ka naman? Para sabihin sa akin yan, ha? Baldomero, itigil mo na yan. Anak ng putya, oo. Sinabi ko nang wag niyo akong pakialaman eh. Alam mo, napipikon na ako sa'yo, ha? Pero pasalamat ka, maganda ka. Sexy. Maputi ka. Saka mukhang masarap. Pwede ba tayo, ha? Abat, bastos ka! Agad na sinuntok ni Arturo sa muka si Baldomero, pero parang hindi man lang nito ininda ang kanyang pag-atake. Nakatayo pa rin ito, nakangisi at tila naglalaway na nakatingin kay Luningning. Nang dahil sa inestang ugali nito, muntik na siyang makuyog ng mga kasamang lalaki ni Luningning. Nakatakbo ito, humahalakhak papunta sa madilim na gubat at nawala sa dilim. Tama na, mga kasama! Hayaan niyo na ang baliw na yun. Wala talaga siyang magawang matino sa baryong to. Nakakabahala, Arturo. Mukhang yan pa ang isa sa mga problemang dapat nating labanan. Ang droga sa baryo. Kailangan nating ayusin to. Hindi lang ang aswang. Tutulong ako sa pagsugpo niyan. Kayo rin ba, mga kasama? Agad na nagsigawan ng mga taong kasama nila bilang pagsang-ayon sa mga sinabi ni Arturo. Magtutulungan sila, hindi lang sa paghuli sa aswang, kundi maging sa pagsupil sa lumalaganap na droga sa kanilang baryo. Lumipas ang ilang gabi, matapos ang engkwentro nila kay Baldomero, naging tahimik muli ang baryo. Hindi na ulit nagparamdam ang aswang. Wala na ring naririnig ang mga tao na kahol o alulong ng aso sa gabi. Parang saglit ay bumalik ang katahimikan. Ngunit sa kabila nito, hindi mapalagay si Kap Ponso. Nakaupo ang kapitan sa may balkonahe ng kanilang bahay. Nakatanaw siya sa malayo. Malalim ang kanyang iniisip. Sa tabi niya, naroon ang kanyang lumang baril at krusipihong kahoy na lagi niyang bitbit, lalo na kapag gabi. Lo, gusto niyo po ba ng kape? Naku, wag na, Iya. At baka hindi pa ako makatulog. Ano po bang ginagawa niyo dito? Nagpapahangin lang ako ng konti. Iniisip ko kung bakit nagpapalipas na naman ang oras ng aswang na yon. Mukhang naghahanda na naman sa muling pag-atake.
Lo, may katapusan din po ang aswang na yon. Huwag po kayong mag-alala. Darating din po ang oras niya. Sana nga, Apo. Sana matapos na ang kalupitan ng manyakis na aswang na yon. Tumango si Luningning. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpaalam na ang dalaga na papasok na sa kanyang silid. Akala ng matanda ay magpapahinga na ang apo. Ngunit makalipas ang ilang oras, nang pumasok na sa loob ang kapitan, agad niyang napansin na wala sa sabitan ang pana at mga palaso ng apo. Agad niyang tinungo ang kwarto ni Luningning at tulad ng inaasahan niya, wala nga roon si Luningning. Abot-abot ang nararamdamang kaba ng matanda. Diyos ko po! Huwag naman sana! Saan ka ba nagpunta, Apo? Habang nag-iisip kung ano ang gagawin, biglang may kumatok sa pintuan. Agad niya tong binuksan. Nandun si Arturo, kasama ang kapatid nito na si Dandan. Kap, magandang gabi po. Tulad po sana ng dati, iiwan ko po muna si Dandan at sasama po ako ulit sa pagroronda ngayong gabi. Ganun ba, iyo? Wala namang problema. Halika na dito sa loob, Dandan. Kap, nasan po si Luningning? Tulog na po ba siya? Yun na nga ang problema ko, Arturo. Umalis siya nang walang paalam. Dala niya ang kanyang pan at mga palaso. Ho? Sumama po siya sa ronda? Hindi, Arturo. Ano pong hindi? Ano pong ibig niyo sabihin? Mukhang isasagawa na niya ang plano niya nang hindi man lang nagpaalam sa akin. Ano pong plano? Plano niyang ipain ang sarili niya sa aswang. Ano po? Bakit naman niya gagawin yun? Gagawin niya yun na mag-isa? Ganun na nga, iyo. Kaponso, saan ko po siya maaaring puntahan? Susundan ko po siya. Maaaring sa gubat, iyo. Lagi niyang sinasabi sa akin na haharapin niya ang aswang. Naku, iyo. Iligtas mo ang apo ko. Ako na pong bahala, Kap. May kinuha si Kap sa likod ng pinto. Nakabalot ito sa pulang tela. Heto, Arturo. Dalin mo. Buntot yan ng pagi. Kung sakaling makita mo ang aswang, maaari mo itong magamit na sandata. Sige po, Kap. Salamat po. Ikaw na ang bahala sa apo ko, Arturo. At ako nang bahala dito kay Dandan. Ipangako mo na iuuwi mo siya sa akin ng ligtas. Agad na tumango si Arturo at pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad papunta sa gubat. Pagkaalis ng binata, naiwan si Kap Ponso sa may pintuan. Nakatanaw sa binata at panayang panalangin na sana matagpuan kagad ng binata ang kanyang apo bago pa mahuli ang lahat. Samantala sa gubat ay naglalakad si Luningning. Nakasukbit sa kanyang likod ang mahabang pana at nasa tagiliran naman niya ang lagayan ng kanyang mga palaso. Maingat ang bawat takbang niya. Nakatuon ng paningin sa paligid. Inihanda niya ang kanyang pana at isang palaso. Anumang oras ay maaari niyang hilahin ng kwerdas at pakawalan ng palaso. Patuloy siyang nagmamasid. Biglang may narinig siyang kaluskos mula sa damuhan. Agad niyang itinutok ang pana sa direksyon ng ingay at naghintay. Bagya pa siyang umatras nang lumabas ang isang maliit na baboy ramo. Nakahinga siya ng maluwag. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Grabe! Nakakakaba pala. Pero alam kong kaya ko to. Kailangan kong gawin to para sa baryo at para sa lahat ng mga babae. Humanda ka sa aking aswang ka. Nagpatuloy sa pagmamasid sa paligid ang dalaga. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, sa itaas ng puno, may isang nilalang na kanina pa siya sinusundan. Mula sa itaas, ang aswang ay nakatitig kay Luningning. Ang ngisi nito'y halos umabot na hanggang tenga. Ang tuwa nito ay kitang-kita sa kanyang muka. Tila isang hayop na nakakita ng kanyang biktima. Naglalaway ito sa pagnanasa at ang mga mata ay nanlilisik habang pinagmamasdan ang bawat galaw ng dalaga. Makalipas ang ilang sandali, mula sa likod ay biglang umatake ang aswang. Kasimbilis nito ang kidlat. Inagaw nito ang lalagyan ng mga palaso ni Luningning at mabilis na itinapon sa malayo. Wag!
Gulat na gulat ang dalaga nang makita ang aswang. Wala na siyang sandata, kundi ang isang palaso na lang at ang pana. Agad niyang itinutok ito at pinakawalan, ngunit hindi niya natamaan ang aswang. Mabilis itong nakaiwas. Biglang nagbago ang anyo ng aswang. Ipinakita nito ang kanyang anyo bilang tao. Ikaw? Ikaw ang aswang na nambibiktima sa baryo, Baldomero? Ang ganda mo talagang Diwata. Akin ka na ngayon. Akin ka na. Kitang-kita ni Luningning na pulang-pula ang mga mata ni Baldomero at halata niyang lango din ito sa droga. Hindi siya nito makilala at ang tanging tawag nito sa kanya ay isang diwata. Pagkatapos ay naging aswang na naman ang anyo ni Baldomero. Tila nagtatalo ang dalawang katauhan nito sa loob niya. Sa huli, nanalo ang pagiging tao niya. Pero nanlaki ang mga mata ni Luningning nang makita niyang nagsimula na nitong hubarin ang lahat ng suot nitong damit. Hindi! Huwag, Baldomero! Huwag mong gawin to! Agad siyang tumakbo, ngunit nadapa siya bigla sa mga nakausling ugat ng puno. Mabilis siyang bumangon at nagpatuloy sa pagtakbo. Nakasunod naman sa kanya si Baldomero habang naglalaway. Huwag ka nang tumakbo. Pumayag ka na. Hindi ka naman magsisisi. Halika na! Lang! Tulungan niyo ako! Lolo! Sira ulo! Walang makakarinig sa'yo rito kahit na anong sigaw pa ang gawin mo! Naabutan niya si Luningning at nahawakan, ngunit nakipaglaban ang dalaga. May alam siya sa self-defense, kaya nakawala siya at muling tumakbo. Ngunit si Baldomero ay hindi tumigil sa paghabol sa kanya. Sa bilis nito na parang kidlat, ay agad na nakalmot nito ang likuran ng dalaga. Muling nadapa ang dalaga at nahirapan na siyang bumangon. Pinilit niyang gumapang, pero hindi na sapat yun para siya ay makatakas. Agad na pumatong sa kanya si Baldomero. Ang mga mata nito ay nanlilisik at dilat na dilat. Ang kanyang hininga ay mainit at mabaho at ang kanyang pagnanasa ay tila apoy. Mainit na mainit. Wag! Maawa ka, Baldomero! Wag! Anong wag ang sinasabi mo? Wala ka na magagawa. Sa ayaw at sa gusto mo, magiging akin ka ngayong gabi, Luningning. Wag! Huwag mong gawin to, nagmamakaawa ako sa'yo. Ano bang problema mo? Bakit mo ginagawa to? Matagal na kitang binabantayan. Mas matagal pa kaysa kila Maribel at Jessa. Alos gabi-gabi kitang tinatanaw. Pero malakas lang ang pangontra ng lolo mo sa loob ng bahay nyo, kaya hindi kita madukot. Mabuti at ikaw na ang kusang lumapit. Hayop ka! Demonyo! Masunog sana ang kaluluwa mo sa impyerno! Ang bango mo talaga. Ang bango-bango mo. Sa isang iglap ay pinatihaya ng lalaki si Luningning at pinunit ang kanyang damit pang itaas. Nang tumambad sa kanya ang dibdib ng dalaga, mas tila lalo itong ginanahan. Nagpumiglas ang dalaga. Ginawa niya ang lahat para makawala sa manyakis na aswang. Ngunit ang kamay nito ay parang bakal na nakakapit sa kanya. Nang hagkan siya ng lalaki, kinagat niya ng madiin ang labi nito. Agad na kumawala si Baldomero. Hayop ka! Nakahanap si Luningning ng pagkakataon. Umalis ang lalaking nakadagan. Nang sandaling yun, gumapang si Luningning sa lupa. Tiniis niya ang sakit ng kanyang sugat. Kailangan ko makalayo dito. Babalik pa ako kay Lolo. Hindi siya pwedeng maiwan mag-isa. At saan mo balak pumunta, ha? Hayop ka! Demonyo ka! Lubayan mo ako! Hayop ka! Hindi. Akin ka. Hindi kita lulubayan.
Muli ay nahawakan niya si Luningning at hinawakan nito ang kanyang dalawang kamay. Muling nagpumiglas ang dalaga. Galit na galit si Baldomero at dahil sa kanyang matinding inis, sinuntok niya ang dalaga sa tiyan. Unti-unting nawalan ng pag-asa si Luningning. Nandidilim na rin ang kanyang paningin. Nagpatuloy naman si Baldomero sa kanyang masamang balak. Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Sa sandaling yon, may biglang narinig si Luningning na may sumigaw. Hindi niya alam kung sino o kung ano, ngunit alam niyang may dumating para tulungan siya. Bago pa man makakilos si Baldomero, isang latigo ang biglang humagupit sa kanyang likod. Hayop ka! Umalis ka dyan! Arturo! Hayop kang talaga, Baldomero! Papatayin kitang salot ka! Demonyo ka! Subukan mo. Bakit kaya mo ba? Huwag ka nang makialam dito. Oras namin ito ng reyna ko. Pakialamero ka! Baliw ka! Talagang binenta mo ng kaluluwa mo kay Satanas! Patayin mo siya, Arturo! Patayin mo ang panyakis na aswang na yan! Gagawin ko talaga yon. Lumapit ka. Halika! Ilabas mo ang lahat ng tapang mo! Bumangon si Baldomero at naging mas mabalasik ang kanyang anyo. Ang kanyang muka ay naging mas itim at naging mas kulubot ang mga balat. Ang mga kuko niya ay mas sumaba at tinubuan ng matitigas na balahibo ang buong katawan. Saka ito umungol ng nakakakilabot na tunog. Nagsimula ang labanan sa pagitan ni Arturo at Baldomero. Gumagalaw si Baldomero ng mabilis. Panay din naman ang hagupit ni Arturo ng latigo. Hindi mo ako matatalo dahil ako ang hari ng gubat na ito! Hindi ka hari, Gunggong! Halimaw ka! Habang nagsasagupaan ng dalawa, pinilit ni Luningning na makuha ang kanyang pana at mga palaso na itinapon ni Baldomero. Pinilit niyang gumapang papunta doon. Alam niyang kailangan ni Arturo ng tulong. Kailangan nilang magkaisa. Kailangan nilang lumaban ng magkasama. Nang makalapit siya sa pana at palaso, agad niyang pinulot ang mga ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit determinado siya. Itinutok niya ang pana sa aswang at hinintay ang tamang pagkakataon. Si Baldomero ay abala sa pakikipaglaban kay Arturo. Hindi nito napansin ang dalaga. Nang makakita ng pagkakataon si Luningning, agad niyang pinakawalan ng palaso. Tumama ito sa dibdib ng aswang. Napatigil ang aswang sa sakit. Ginamit ni Arturo ang pagkakataong yun. Hinagupit niya ng latigo ang aswang. Sunod-sunod, walang tigil. Ang aswang ay patuloy na umaatungal sa sakit. Mamatay ka ng hayop ka! Mamatay ka na! Mamatay ka! Muling nagpaulan ng palaso si Luningning at pinatama yun sa ulo ng aswang. Sa pulsa mata, tumagos sa likod ng palaso. Bumagsak sa lupa ang aswang. Dumaloy ang itim na likido sa mukha nito at sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa, hindi na ito humihinga. Nanatili siyang nakahiga sa lupa. Nawalan ng kulay ang muka at sa huli, unti-unting naging abo. Napaupo si Arturo, humihingal. Tinignan niya si Luningning na nakasandal sa isang puno. Namumutla ang muka. Agad siyang lumapit sa dalaga. Ayos ka lang ba, Luningning? Oo. Salamat sa pagdating mo, Arturo. Agad na hinubad ng binata ang suot niyang damit at iniabot yun sa dalaga. Suotin mo muna yan. Uuwi na tayo. Nang makapagbihis ang dalaga, agad nitong niyakap si Arturo, tanda ng kanyang pasasalamat sa binata. Nakauwi ang dalawa sa baryo ng ligtas at agad nilang ibinalita sa lahat ang nangyari sa gubat. Hindi makapaniwala ang lahat nang malaman na si Baldomero pala ang aswang. Salamat sa inyo. At patawad. Patawad dahil hindi ako naniwala sa inyo noon. Ayos lang po. Ang importante po, Mampako, ay tapos na po ang lahat.
Tama. Ang importante ngayon ay wala ng banta ang aswang dito. Wala ng manyakis na aswang. Pero meron pa tayong isang problemang dapat harapin dito sa baryo. Ang droga. Ang droga na sumisira sa utak at pananaw ni Baldomero. Hindi natin hahayang may tumulad sa kanya. Nagkaisa ang lahat. Muli silang bumuo ng samahan para magtulungan sa pagsugpo sa droga sa kanilang baryo. Unti-unti ay bumalik ang katahimikan sa lugar dahil sa kanilang malasakit at pagtutulungan. Naging normal na ang lahat hanggang sa isang araw, nagbibiruan ng magkapatid sa labas ng kanilang bahay. Dumaan si Kap Ponso, kasama nito ang kanyang apo na si Luningning. Agad na nagbiro ang bata. Kuya, tignan mo oh. Ang ganda-ganda talaga ni Ate Luningning. Pwede mo nang ligawan. Huy, ano ka ba? Tumigil ka nga. Nakakahiya oh. Wala namang problema sa akin yun, Arturo. Napatingin si Luningning kay Arturo at bahagyang ngumiti. Pwede naman eh. Yun ay kung gusto ni Arturo. Ha? Talaga, Luningning? Pwede? Ngumiti ang dalaga at agad na tumango. Oo naman. At doon nagsimula ang formal na pagsuyo ni Arturo sa dalaga. Niligawan niya ito, nagsibak ng kahoy, nag-igib ng tubig at tumulong sa mga gawaing bahay. Ito ang itinakda ni Kap Ponso, ang matandang kapitan, upang masubok ang katapatan at malasakit ni Arturo sa pamilya. At sa mga sumunod na buwan, ang lahat ng paghihirap at pagsusumikap ni Arturo ay nagbunga. Sinagot siya ni Luningning at doon nagsimula ang bagong yugto sa buhay ng dalawa. Sa munting baryo nila, nagsimula silang mangarap ng magkasama. At hindi nagtagal, kinasal na nga ang dalawa at namuhay sila ng payapa at masaya.